Kumbaga, parang hindi pa siya ready sa battle na to, like sa 1 million battle. Kumbaga, masyado pa siyang bata para lumaban dito. And the last po is si Ate Zaira. Si Ate Zaira, nakikitaan ko din ng sobrang lakas. If aabot tayo ng season ender, si Ate Zaira din isa sa mga kalaban ko sa 1 million. So first for me is si Ara. Ara kasi last time dun sa challenge namin ng Hiraya, nawala siya talaga. Like, nakita ko yung stress ng grupo namin. Next ko si Anya. Anya, kasi sa pag-observe ko dito sa Daos of Collab, maraming time na kailangan namin ng it's either Daya Sprint, live selling sprint. So, sobrang lakas ni Anya doon. Next, Ansel. Ansel is akong bottom kasi sa pag-observe ko kay Ansel, medyo dumidikit siya mostly sa girls. And I don't know, hindi ko mapansin ano yung strategy ni Ansel, kung ang habol niya ba or yung 1 million. Next, Zaira. Zaira, hindi ko nagustuhan lang sa kanya. Ang napansin ko kasi sa kanya is pag gumagawa kami ng contents, for example, talk phone, iba yung leader. Kunyari, ako yung leader, pero siya yung naggaganap ng role na as a leader. And then next is Tin. Si Tin, when it comes to content creation, kailangan niya pa talaga i-improve yung paggawa niya ng contents. I don't know kung nakakatawa, pero kung nakakatawa or comedic yun, make sure na comedic talaga siya. Next is Quincy. Quincy, kailangan siguro, malakas kasi si Quincy na patago dahil nga may connect siya. Alam niyo naman, pwede siyang tulungan anytime ni Pabi. Pwede rin hindi. Quincy is Quincy, Pabi is Pabi, pero pwede siyang tulungan. So, delikado rin yun sa part ko, lalo na ngayon, yung challenge namin is front row live selling. Next is Lucas. Si Lucas, marami siyang sinasabi masyado. Sobrang dami niyang sinasabi na humahaba yung usapan and ang dami niyang pinaglalaban. And lastly, si Kate Maykawa. Si Kate, close ko siya, pero para kasi siyang I don't know guys, eto lang na feel ko sa kanya, parang two-faced siya minsan, kasi minsan may pagka-mataray siya, minsan mabait naman siya, sweet siya, pero yun nga this is a competition, hindi ko alam kung ano yung strategy niya. So, ang first sent home ko po si Tin. Nafe-feel ko lang po na, na wala pa rin po talaga siyang changes. Feeling ko pag siya yung kasama ko, lagi mapapagod lang ako kaka-advise sa kanya. Second sent home ko po si Ara. Ganun pa rin siya. Sobrang laking bagay kasi yung may magagampanan mo yung responsibility mo dito sa mansion. Pero hindi niya nagagawa minsan kasi nga may mga reasons din siya. Hindi ko alam kung anong reason niya. Pangatlo ko po si RJ. Grupo ni RJ yung kumuha ng mga gamit namin last week. Ang pang-lima ko po si Lucas. Hindi ko gusto yung reason niya na nanguhusga agad siya ng tao. Hindi niya naman lubusang kilala. Ayoko kasi nung mga taong nagja-judge agad. Si Chanel po kasi na-observe ko sa kanya. 2 weeks niya na ata dito. Pero may talent siya. Kaso hindi niya gaanong napapakita yun. Ang pang-anim ko si Anya. Alam naman natin si Anya, malakas talaga siya. Medyo naano lang ako sa kanya kasi from past season, naka 3 seasons na siya, sunod-sunod. Kaso hindi ko siya nakikitaan na malakas sa lahat ng bagay. Pang-pito ko, si Kate. Tumusulsul kasi si Kate. So, for me, dapat hindi mo na ginagatungan. So, dapat ikaw yung dapat i-guide mo na lang siya. Ang the last one, ito yung lagi kong kapantay dito sa mansyon pagdating sa mga challenges, si Zaira. I'm so sorry. Wala akong masasabi sa ugali mo, pero yun lang talaga ang reason ko. Isa ka sa malakas, kaya ito yung chance ko para mabawasan ng makakalaban sa 1 million. First ko, si Noe. Kasi kanina lang accident to. I have food on myself na nakalagay lang sa desk kanina while meeting. Yung iba, ako hindi siya madamot. Just ask permission before ka kumuha. Siya kinuha niya lang. Tapos siya pa yung nagalit like,
what kind of attitude is that? Second ko, si Lucas. Kasi, yes, you're doing deliverables. Pero ang tanong, quality ba? It is a brand friendly. Pangatlo, RJ. Nung na-bottom siya, naging okay siya. Tapos nung hindi siya na-bottom last week, nawala na naman yung RJ na mataas. Nandun na naman siya sa naglalaylo siya. Pang-apat ko, J-Rob. Masyadong attitude. Especially kahapon sa Weekend Spotlight. You need to be professional. Hindi kasalanan ng management nang hindi ka nag-promote ng maayos. So, pang-lima ko, si Ara. Di ko alam kung ano ba talaga yung gusto niyang gawin dito sa loob. Gusto niya ba talaga maging content creator for 1M? Or gusto niya lang talaga ng experience? Pang-sixth ko, si Tin. Kasi, ewan ko, hindi ko siya ramdam eh. I mean, hindi ko ramdam si Tin Kileste dito sa loob ng mansyon. Panghuli ko, pang-seven ko, si Bella. Same goes with Tin. Hindi ko maramdaman yung Bella Cameron na parang nakikita ko nung first. I saved Bella nung na-bottom siya. Because I see na nagsispread siya. Pero the moment na nagkaroon sila ng something ni Fred, I don't see Bella Cameron fighting for 1M. Tapos, last ko, si Roy. Kasi, nothing against the Roys. Roy is a silent killer. So, syempre, for me, si Roy, one of the big competitive siya para sa lahat when it comes to physical, ganun. Kaya parang sa akin, pinakahuli ko si Roy. Ang first sent home ko po is, eto guys, etong apat na mauuna is, friends naman kami lahat dito, pero itong apat na mauuna is, ito yung nakikita ko na sobrang lakas talaga ng impact. So, unang-una is si Anya, and yun yung reason ko sa kanilang lahat guys, and si Ate Kate, si Mitch, si Ate Zaira. And ito naman guys, is sa physical challenge ko naman napansin na sobrang lahat talaga kaya niyang gawin. So, syempre, threat din yan for me and sa nakararami. So, next is si Kuya Roy. And for naman, dun sa tatlo pa is, dito naman is napapansin ko na yung presence nila. Kasi compared to me, medyo mas matagal na sila dito. So, parang yung time ng pag-a-adjust, parang nabigay na sa kanila yan and sila yung magkakakilala talaga. Una ko is si Quincy. Well, again guys, wala namang problema or talagang napapansin ko lang, na-observe ko. And the next is si Ate Tin. Napapansin ko din sa kanya yung mga contents niya pa rin. Parang kaya niya namang gawing better yon. And of course, yung quality nga guys, hindi, kumbaga kaya niya pang i-improve, kanyan. Next is si Teach Marga. Kasi medyo hindi rin siya nakikijoin. Hindi naman siguro sa ayaw niya, pero minsan napapansin ko kasi na hindi siya masyado nakikijoin, kaya yung presence na rin po. Ayan lang. Thank you. Ang sasend home ko po ay si Bella. Dahil si Bella po kasi is sobrang tahimik. Opo, kaibigan ko po siya. Pumupunta po siya sa 24/7, nag-aano po siya. Pero ayoko lang kasi na sobrang tahimik po siya. Ang pangalawa ko naman po si Ara. Si Ara naman po is palaging late siya. Kasi kagaya kanina, nag-a-announce na si Kuya Rai ng challenge. Siya nasa kusina pa. Ang pangatlo ko naman po ay si Tin. Si Tin is hindi nagbago si Tin. Like, oo, makulit si Tin. Pinalabas na niya yung tunay na siya. Pero minsan yung kulit niya wala na sa lugar. Ang pang-apat ko ay si Quincy. Si Quincy naman, oo, happy kami lahat dahil bumuboses na si Quincy. Pero minsan wala sa lugar eh. Like, hindi niya na namamalayan na natataasan niya na ng boses yung mga tao na sinalita niya. And si Noe. Si Noe po is, hindi ko po siya napapansin na tumitingin po siya sa 24/7 si Noe. E di nakikita ko po siya na nasa gilid lang na nakaidlip. And then yung ko naman po is si Chanel. Si Chanel naman po is opo, nag-aano po siya sa 24/7 pero hindi niya po binabasa yung mga comment. Useless naman, di ba, naka sa 24/7 ka pero hindi ka naman nagbabasa sa mga comments sa 24/7. Si Kuya Fred is nagbago. Opo, nagbago po siya, hindi po siya kagaya ng dati. At ngayon, like, ang laki ng pinagbago niya. And then, yung huli ko naman po ay si RJ. Si RJ po kasi is, the way na sa challenge is, mautak siya. Sorry pero competition to eh. Ang isasend home ko po ay si Ate Ara. Sa Ate Ara po kasi, pabigat siya sa challenge. Hindi niya sineseryoso yung challenge. Then, ang second send home ko po ay si Tin. Ayoko na ugali ni Tin. Lalo na pag-usapang gamit. At yung next ko ay si Bella. Send home ko po si Bella. Ang dami niyang problema. Pag nape-pressure siya, parang nadadamay din ako. Like,
Hindi, andam, pag nape-pressure siya, parang problema ko na din, sabi ko, ganun. Next ko ay si Quincy. Ayoko kay Quincy yung pananalita niya. Alam kong bata siya, pero ayoko ng pananalita niya, nasigaw siya sa mansion. And next is si Chanel. Si Chanel, hindi ko pa nakikitaan siya dito sa mansion. And si Lucas, malakas siya, kaya isa-send home ko siya. Next naman, si Fred. Si Fred, nagbago siya, hindi na siya nag-iingay sa 24/7. Kasi minsan, kaming dalawa nag-iingay sa 24/7, like pinapahal ko namin dalawa, yung 24/7. And ang last ko ay si RJ. Si RJ naman, sa challenge, hindi niya inaano yung challenge. Kahit nasa akin na yung need na namin magnakaw, ayaw niya magpanakaw. So, sabi ko, challenge naman yun. Pero bakit ayaw niyang nakawan ko yung kagroup ko siya ha, pero ayaw niyang nakawan ko yung group ng iba. So, ang bottom 8 ko and ang napili ko para dito is yung malalakas. Simulan na natin tong larong to. Simulan na natin tong show na to kung sino ba talaga pinakamalakas sa ating lahat dito. So, di na ako mag-explain kung bakit. Pero para sa akin, yung mga threat dito. Una ko si Angel. Pangalawa si Fred. Pangatlo si Lucas. Pangapat si J-Rob. Panglima si Ace. Pang-anim si Kate. Pang-pito si Zaira. At pang-walo si Roy. Yun lang po. Maraming salamat. Grabe, napaka-intense talaga ng mga komento ng mga ating content creators sa lahat ng mga na-bottom list at mga napili nila. Sobrang spicy talaga mga sagot nila. Grabe! Pero shoutout na lang po sa mga 600 viewers natin dyan. Pero ngayon, di pa natatapos dahil magpuproceed po tayo sa part 2 ng VTR natin. So, roll VTR. Sige, yung babagitin ko mga pangalan nito yung mga malalakas kasi babagitin ko yung mga pangalan is Lucas, Mitch, Kate, Anya. Yan. Ang apat na yun, sila yung mga malalakas. Ang another four ko naman is Sin. Kasi di pa rin consistent eh. Yun yung reason ko. Ibubottom ko si Roy kasi sa physical challenge siya yung parang rival din sa physical challenge. Athletic si Roy eh. Kaya yung ko sa physical eh. Parang kalaban talaga sa physical. Ito si Quincy. Hindi naman ang reason yung bata siya. Hindi. Wala, choice ko lang. Yung last ko si Teach Marga. Sorry, Teach Marga. Parang minsan ko lang siya makikita sa 247. So, ito yung babanggitin ko. J-Rob, si J-Rob, si Noe, at si RJ. Silang tatlo, parang hindi ko sila nararamdaman. Hindi ko sila nararamdaman dito sa mansyon. Tapos parang kulang pa yung performance nila. And yung pang-apat ko, si Lucas. Alam ko, may dahilan siya bakit siya umuwi. Pero, pare-parehas lang naman din kasi kami may problema. Pang-lima ko, pang-anim, Cameron, tsaka si kasi parang may sarili silang mundo. Hindi ko sila nararamdaman dito sa mansyon din. And then, pang-7, si Mitch, sa report card niya, at masyado din siyang malakas. Tapos, yung pang-8 ko, si Roy. Si Roy kasi masyado siyang sensitive. So, ayun lang po yung pang-8 ko. Send home ko si Quincy. Kasi narinig ko sa revelation kanina na nakabusaangot daw ako. Pero pagbababa siya ng mansion, lagi akong nakangiti sa kanya. Sunod, J-Rob. Nakita ko yung ugali niya kahapon, which is challenge lang naman. And hindi niya inintindi yung prod. Sunod, Kuya Lucas. Kuya Lucas, sobrang lakas niya. Ang hirap niyang higitan. Ansel, wala pa rin ako nakikitang improvement sa kanya. Mabait siya, pero wala pa rin ako nakikitang improvement. Teach Marga, malakas din siya. Mahirap siyang higitan, lalo na ang sumusuporta sa kanya yung mga kalahi niya na LGBT. Teen, masalaw siya sa mga challenge and hindi ako natutuwa sa kanya. Kuya Roy, mahirap siyang higitan
lalo na pag-challenge kasi advantage niya yung pagiging matangkad niya. Last ko, si Ate Ara. Malakas siya dahil sa nalaman ko yung jowa niya ay spender niya. Yung bottom ko right now is Tin. Kasi FNC aspirant siya for season 8 pero until now, wala improvements. Wala pa rin improvements until now yung contents ni Tin. Yung next ko naman is Roy. When it comes to physical challenge, mas lamang si Roy. So, sagabal siya sa mga physical na mga challenge if ever. Pangatlo, si Kuya Mi. Discard ko si Kuya Mi. Tapos, pangalawa, ano din siya, lamang din siya when it comes to physical challenge. Pangapat, Ansel. Si Ansel naman is trying to do, or like he's trying to explore some content like dancing or whatsoever. Pero kahit improvement, wala pa rin ako nakikita. Panglima ko, si J-Rob. Palaban si J-Rob when it comes to Dias. So, sagabal siya for me. Yung sunod ko, si Ate Angel. Palaban siya hindi na siya sa Dias, kundi sa mga ibang bagay din. As a leader, siguro mahirap. Sagabal din siya lahat sa mga challenges din. Next ko, si Lucas. Si Lucas yung tinitignan ko minsan. When it, actually, most of the time, pag may challenge na droppings or whatsoever, kasi ang lakas niya sa pagkakaalam ko, malakas siya sa Dias. And pang-last ko, si Bella. Kasi without Fred, I don't know, hindi siya nagfo-focus pag nandyan si Fred. Parang Fred became the distraction. Ang unang sent home ko ay si Zaira. May mga ugali siya na hindi ko gusto. Pangalawa, si Mitch, dahil malakas siya. Pangatlo, si Kate, dahil isa siya magiging sagabal sa weekly challenge namin ngayon. Si Tin, parang lumalabas na yung sinasabi sa kanya na ugali niya, which is na hindi ko pa nakikita noon, parang ngayon ko nakikita. Si Ara, alam mo na ibang sisiyan kung ano yung reason na meron si Ara. Si J-Rob, dahil wala siya siya na din nagsabi ngayon na mahina siya sa recorder. Wala masyado siya na-attach. And si Quincy, hindi ko nakita sa kanya yung quality content. And last is Fred. Si Fred dahil isa ulit siya sa mga malakas na kilala ko. Percent home ko si Ara kasi ayoko yung reason niya na nagalit daw ako kanina sa bottom, yung bottom kanina, revelation. Ayoko ng reason na ganun na. Magre-reason kayo, ibo-bottom niyo ako dahil sa reason niyo na ang layo, sobrang layo. Which is alam niyo naman sa ugali niyo kung sino talaga yung... Kasi yung sabi niya sa akin is ako daw yung galit daw yung magsalita. Siya lang nagsabi nun, sa lahat ng content creator siya lang nagsabi nun. And second is Noe. Isa pa si Noe sa revelation din. Ano yun? Anong reason yun? Na i-reason mo sa akin, ibo-bottom mo ako sa revelation na yun. Kasi hindi tayo nagko-collab. Anong reason yun? Sobrang pangit ng reason na yun. Kung ibo-bottom nyo ako, gusto ko i-bottom nyo ako na talagang tama yung dahilan nyo. Nag-collab tayo sa account mo pa mismo. And hindi mo lang in-upload. Yun lang. And next is Chanel. Chanel, nakikita ko na medyo naiya pa siyang makisalamuha sa ibang content creator. Sabihin natin kapalam yung mukha mo pa, kapalam mo pa yung mukha mo para makisalamuha sa mga content creator. And next, si Tin. Tin kasi gaya lang din ng iba, same lang din yung dahilan ko sa kanya. Ayun din yung nakikita ko sa kanya. Ilang beses ka na bottom, ilang beses nang gustong may mag-bottom sa'yo, mag-send home sa'yo. Dapat mas ma-pressure ka, dapat mas lalo mong galingan, doble tiyaga. And next is first si Roy and Lucas. Yan. Lucas and Roy, gusto ko silang send home kasi yes, lumalakas sila, lumalakas. Wala akong napupulot sa inyo na aral kung paano mag-grow din yung sarili ko. Which is hindi nyo naman, responsibilidad, diba? Pero ititira ko dito, hindi ko is-send home yung malalakas na may makukuha kong aral. Yung pang-7 is si Fred. Si Fred naglalaylo. Which is nakasabayan ko pa siya sa kabilang mansion. Nakasama ko pa siya doon. So, ang dami naming plano bago pumasok ng Daos of Collab kahit di pa kami sigurado na makakapasok kami dito. Pero after ng mga second week namin dito sa mansion, naglalaylo siya siguro dahil sa ano nila ni Bella. Next, pang-last ko si I think Zaira. Si Zaira kasi, malakas si Zaira Ang lakas ni Zaira. Pasok siya lagi sa rank 3. So, same lang din sa kay Roy, kay Lucas. Maraming alam si Zaira about sa maraming experience dito sa Zaira sa talk. Pero wala akong ganun napupulot sa kanya kasi hindi kami gaanong nag-uusap. Pero minsan nag-advise siya sa kabuuan, general. Hindi sa akin yan. First CC is Tin kasi yun nga, madami pa din problema sa Tin, hindi pa din nag-i-improve. Second is Ara because Ara, ganun pa din siya at may attitude din si Ara. Third is Teach Marga. Teach Marga is, hindi siya humaharap sa Talk That Live. Minsan hindi ko talaga siya nakita, like humarap siya pero hindi ganun katagal. Fourth is Bella kasi
hindi ko din nakita na humarap. Nag-aano sila, parang distracted sila sa isa't isa, si Bella at si Fred. Kaya Bella and Fred. Pang-anim ko is J-Rob kasi ang sakit sa feeling na nabottom kami last week tapos inubos niya pa lahat yung gamit namin. 7 is Roy kasi sobrang lakas when it comes to physical activities. Mahirap ako sabayan si Roy. Pang-8 ko is Mitch kasi si Mitch isa din sa unang nagnakaw sa amin. Ang una kong iboboto si Chanel, gaya ng sabi ko kanina. Si Chanel, hindi siya masyadong humaharap sa Talk 247. Pangalawa, si Kuya Noe, the way siya magsalita ngayon, hindi katulad noon. Pangatlo si Ate T. Makulit, mapilit. Pang-apat, Ate Bella, as always nakadikit kay Kuya Fred. Pang-5, Kuya Fred, same as Ate Bella, as always magkadikit. Pang-6, Kuya J-Rob, pumipili ng pakikisamahan lalo na sa pakikipag-collab. Pang-7, Ate Ara, hindi ako nag-base sa report card ngayon kasi all goods naman. Dahil mabilisan lang din ang pilihan dito. Sa attitude ako pipili. Yung last ko, Ate Zaira. Lalapit lang kung sino yung nagiging malakas at malakas. So, ang first bottom ko is yung 4 na Big 4. Una is si Mitch. Kasi is mababa din naman yung deliverables niya right now. And also parang, yun nga, nanakawan niya rin ako last time. So parang, sige, go. Si Kate Mikawa. Si Anya. And the last one is si Zaira. Sila yung parang big 4 para sa akin na malalakas talaga. Una si Pamela kasi isa siya sa mga reason din kaya naubos din yung gamit namin. Pangalawa, si RJ. Isa rin siya sa mga kasabwat din doon. Si Bella at si J-Rob. For me, yun yung mga isa-send home ko for this week. Unang-una ko si Kate kasi malakas din si Kate pagdating sa strategy and planning. Number 2 ko si Mitch. So, malakas din si Mitch pagdating sa physical challenge. So, nakikita ko siya as a threat kapag dumating na kami sa point ng physical challenge. Si Anya naman. So, pagdating si Anya kasi malakas siya pagdating sa gifting. Ang 4 ko si Zaira. Malakas din si Zaira pagdating sa planning, strategizing. Ayan, malakas din siya. Ang pang 5 ko is mahal ko si Fred pero malakas din si Fred. Malakas si Fred sa Blue Up. So, and marami rin siyang supporters. Pang-6 ko ay si RJ. Malakas din si RJ and also magaling siya sa sayawan. Pang 7 ko si J-Rob. Malakas din si J-Rob sa gifting. Lahat malakas to guys ha. Yung pang-8 ko ay si Ara. Ayan. Kasi si Ara dahil may asawa siyang mayaman siya. So ayun na guys, thank you so much. Unang-una, si Quincy. Quincy, why? Kasi wala siyang respeto sa mga nakakatanda sa kanya. Ara, always absent-minded. Lutang, always. Chanel, improper grooming. Improper grooming siya, bumababa siya nang walang makeup. Hindi siya nagme-makeup, like parang pagkatapos ng toothbrush, baba na. J-Rob, parang talagang pili niya lang kung sinong feeling niya. Ay, eto, collab ko to kasi ganito, ganyan. And Mitch, why Mitch? Sobrang tagal na ni Mitch dito sa The Household Collab. Ilang season niya na to and hindi na napapakita sa ibang sisi yung pagiging leadership. No improvement hanggang ngayon. Walang sense yung mga ina-upload niya sa TikTok. Next, Fred. Si Fred, dati, nagbago siya nung andyan na si Bella. Which is, lagi ka na lang nakadikit kay Bella. Noe. Si Noe. Hindi siya humaharap sa 24/7. Hindi siya humaharap sa 24/7 and hindi ko din siya nakikitang nagbigay ng, kumbaga, effort dito sa loob ng mansion. So, ayun. Thank you. First one is Zaira. Zaira is a hindrance pagdating sa mga challenges. Next is Mitch. The report cards. Kate, fandom. Sobrang lakas. Next is Ace. Sobrang lakas din sa fandoms. Next is Fred and then Bella. Parang hindi pa rin sila, ganun pa rin. Nakapokus pa rin sa isa't isa. Next is Chanel. Kailangan pa yung improvement when it comes to the task. And last but not the least is RJ. Sobrang lakas sa physical challenge. At home, I see Roy, J-Rob, RJ, Mitch, Noe, Zaira, Fred, and Annie.
Pinagsama-sama ko ang mga malalakas. Ang desisyon ng bawat content creator kung sino ang both sent home nila. Ayan, kaya naman, don't forget follow our social media accounts, subscribe the House of Collab sa YouTube, TikTok, Talk.Live, every 9 a.m. hanggang 12 midnight, Talk.Daily, Talk 24/7 for live votings tuwing Monday. Yes, shoutout po natin lahat ng mga viewers natin. We have 600 viewers. At meron din kaming front row live selling tuwing Tuesday, Thursday at Saturday. Kapit lang kayo kasi babalik kami. Pagbalik namin, malalaman natin ang mga opinyon ng mga nasa bottom list ngayon tungkol sa kanilang mga reason at kung bakit sa tingin nila napasama sila sa listahan. Huwag kayong bibitiw. Babalik pa ang third Sent Home Night Live. Nagbabalik tayo sa Sent Home Night Live. Ako si Nika Rivero. At ako naman si Lorna Bersola. Matanong kita, Nika. As a returnee na ilang beses ka nang nalagay sa bottom at muntik na mapaalis sa mansyon, ano ang nararamdaman mo every time na nasa bottom ka? Alam mo, kahit alam ko namang sobrang dami kong supporters sa labas, hindi ko pa rin maiwasan ma-down pa minsan. And syempre, nagiging lesson siya sa akin para mag-improve pa. Nagpapatunay lang ito na wala talagang pwede maging ligtas dito sa competition. Ngayon pa lang, nakikita ko na kung sino talaga ang big competition dito. Tama ka dyan. At sa huli, kailangan talaga natin galingan sa mga weekly challenge hanggang sa pakikisama dito sa loob ng mansyon. Kaya subaybayan natin kung paano harapin ng ating mga content creators ang mga hamon na ito. Ngayon naman, dumako tayo sa part kung saan ating alamin ang mga saloobin ng bottom content creators sa kanilang pagiging kabilang sa bottom list this week. Tin, sa iyong laban sa bottom this week, mayroong gusto mag-message sa'yo. Heto, panoorin natin. Hi, Tin. Ang payo ko lang sa'yo is mapagod ka man. Laban ulit bukas. At good luck sa journey mo dyan sa talk. Andito lang si Admin Ganda lagi. Kung napapansin ng ibang tao na parang baduy yung mga pananamit mo, para sa akin, the best ka pananamit mo. Good luck kang dyan. Ayan. Tin, meron ka bang mensahe sa nagmensahe sa'yo? Sa tingin mo ba ay hanggang dito ka na lang at wala ka nang mapapatunayan dito sa mansyon? Hello? So, ayun nga. Maraming nagpapasalamat ako sa admin ko na dahil kahit sinasabi nilang baduy yung pormahan ko, confident ako doon. Ito ako at meron pa akong ibubuga. Pero sa skills naman sa editing, nagpa-practice na ako. Yun lang. Thank you so much, Tin. Ara, huwag kang mag-alala, may nagpadala rin ng mensahe para palakasin ang loob mo. Let's watch this. Hi guys, good afternoon. My name is Angel. Good luck, ate. Kaya mo yan, laban lang. Ara, may mensahe ka ba sa taong nasa video? At masyado ka na nga bang nadidistract sa mga nangyayari sa labas na naaapektuhan na ang relasyon mo sa mga kapwa content creators at performance mo dito sa mansyon?
Masasabi ko lang is, bibigay ko pa po yung makakaya ko. It's, ganun, nag-a-adjust na din talaga ako. Pero, ayun nga, alam ko naman yung mga napapansin niya sa akin. Babaguhin ko rin yun para mapakita ko rin sa inyo na magiging okay din ako. Ayun. Thank you so much, Ara. Para naman sa'yo, Mitch, may mensahe rin kami inihanda mula sa taong malapit sa'yo. Let's watch this. Good luck, Mitch. Kahit anong mangyari, tuloy ang laban. Nandito lang kami para suportahan ka. Mahal na mahal ka namin. I love you, anak. Mitch, anong masasabi mo sa mensahe sa'yo? At tingin mo ba, isa ka sa sent home tonight dahil isa ka sa threat sa mga content creators or masyado ka nang nagiging kampante dahil isa ka sa mga returnee? Una sa lahat, dun sa nag-message, that's my mom. And thank you, ma. Kasi alam ko ngayon ako nagiging vocal sa'yo dito sa challenge na meron ako sa loob ng season. Kaya thank you so much for supporting me. And I know, una pa lang pinag-uusapan na natin to hanggang makarating ako rito. Ikaw yung number 1 supporter ko ngayon. Thank you so much. And, ano yung tanong mo? Ang tanong sa'yo, ulit. Sarah says, sa tingin mo ba isa ka sa sent home tonight dahil isa ka sa threat sa mga content creators or masyado ka nang nagiging kampante dahil isa ka sa mga returnee? For me, if isa ako sa mapapauwi, because I'm threat here, malaking bagay sa mga content creators yan dahil nagawa niyo yung mission niyo sa sarili niyo na magpatumba ng isang malakas na sinasabi niyo. Pero for me, hindi ako nagpapakampante dahil alam ko rin sa sarili ko kung paano ako lulugar dito sa loob ng mansion. So, kung iniisip nyo na mapapauwi ako or iniisip ko rin na mapapauwi ako ngayong gabi, malaking step, malaking bagay yan sa inyo kung ako yung isa sa mawawala dahil alam niya sa sarili niya na threat ako dito. So, kung dumating man yung oras mamaya na ako yung uuwi, eh di mas galingan nyo kasi isa sa mga tingin nyong malakas is napabagsak kayo. Thank you so much, Mitch. Of course, Ace. Hindi rin nagpapahuli ang taong mahal mo. Nagpadala rin siya ng mensahe para sa'yo. Panoorin natin ito. Hi, baby! Ito! Gulat ka, no? So, ayun. Gusto ko lang talagang sabihin sa'yo na magpakatatag ka dyan sa loob. Walang lalabas na anya. At lagi mong tatandaan na nandito ako, kami, lumalaban kasama mo. Tsaka huwag ka magpapa-apekto sa mga naririnig mo, sa mga sinasabi nila. Kasi hindi mag-iiba ang tingin namin sa'yo. Maraming naniniwala at nagmamahal sa'yo dito sa labas. Huwag kang mapapressure kasi kahit anong mangyari, proud kami sa'yo. Nandito lang kami lagi sa likod mo. Ayan. Mahal ka namin. Good luck, baby. I love you. Enjoy lang. Ace, do you have a message sa taong nasa video? At sa tingin mo ba masyado kang kampante dahil sa iyong fandom na sa tingin mo nabuhat mo ang buong team for our weekly challenge na front row live selling? Hindi ako nag-expect sa nag-message actually because I was like expecting my sister. I really appreciate the message, babe. Kasi the entire time, she's my only backup. The entire time, she was like, siya yung sinasandalan ko sa lahat when it comes to pressure. Pag napapressure ako, hindi ko alam anong gagawin ko. She leads me sa path na kailangan kong gawin. She always taught me kung anong dapat kong gawin. And ayun, thank you so much for not getting tired of me sa
sa pag-lead sa akin sa isang bagay kung ano dapat yung gawin ko. Thank you for always being there. And sa mga naniwala sa akin. And yung sa sinasabi mong kampante, am I right? Kampante ako, and dahil nabuhat ko yung teammate ko. For me, to be honest, I'm disappointed to myself as a leader. Kasi sabi ko, kahit na the percentage, especially na bottom ako, the percentage na ibibigay ko sa district ko was supposed to be 30-70. Pero sabi ko, I don't care. Ilalaban ko yung bottom with a challenge. Pero as long as kaya ko iangat yung grupo ko, tutulong ako. Kaya yung ginawa ko is like 60-40 pa rin. Kahit alam ko na dapat 30-70 siya. I am kinda disappointed na leader ako, pero nakita ko yung result was like mostly grupo ko yung naiwan dito sa field trip. Ayokong parang binigay ko, may tinry akong tinulong pero parang wala akong nagawa. Ayoko yung ganun, kaya super disappointed ako sa sarili ko, and hindi ako naging kampante dito kasi kung kampante ako, I will never strive na maging top palagi. Kung kampante ako, I will never do my deliverables kahit pagod ako or whatsoever. Kahit pressure ako or ano man problema ko dito, hindi ko isa-set aside yan para lang mag-focus dito. Kasi ang daming naniniwala sa akin sa labas. This is my 30th season. Ayokong ibaliwala to. Ilang beses na ako dito, ayokong makabigo ng mga taong naniniwala sa akin. Kaya if you say na kampante ako, masasabi ko I'm not. Kasi I'm always gonna strive for being top here. Yan lang ko masasabi ko. Thank you so much, Ace. Hindi rin magpapahuli ang loved ones ni Lucas. May mensahe rin sila para magbigay ng inspirasyon. Let's watch this. Hi anak, pakabait ka dyan, kumusta ka dyan, kung ano man ang mangyari dyan. Tandaan mo na nandito lang kami ng iyong mga kapatid, tatay mo, ako, at mga iba pang mga supporter mo. Magpakabait ka dyan at gawin mo ang lahat ng iyong mga gawa. At kung ano man ang mangyari, magpasalamat ka sa Panginoon. Lucas, may masasabi ka ba sa nag-message sa'yo? At tanong namin sa'yo, naiinis na nga ba ang mga Kopo content creators dahil napakadami mong comments sa kanila na wala namang sense? First of all, I love you, Nanay. I miss you. Miss ko na talaga yung nanay. Siya lang lagi nagpapalakas ng loob ko. Kaya kapit lang. I'm sorry, guys. Sa mga supporters ko na hindi ako iniiwan, sa family ko, sa admins ko and everything, thank you. Ayan, ang masasabi ko lang sa lahat ng mga tao dito, ng mga sisi ko, kapwa ko sisi na, mga naiinis na sa akin, kung sakali man na may mga nasasabi ako hindi maganda. I just want to be true to you guys. And if you can take it, you can just tell me. Kasi hindi naman ako magagalit sa inyo. Lalaban lang talaga ako. Lumalaban lang talaga ako kasi I need this. And maraming tao na umaasa sa akin, tumutulong sa akin at naniniwala sa kakayahan ko. That's why I just want to be honest. And ayoko kayong lukuhin. Ayoko lukuhin ng sarili ko. Kung ano yung nakikita kong tama for me. And yun ang gagawin ko, yun ang sasabihin ko. And I understand if yun yung nakikita nyo sa akin, which is if para sa inyo true, then okay lang.
Basta, ano man ang mangyari ngayong araw, kung masento man ako or hindi, at least I've done my part, I do my responsibility, and naging totoo ako sa lahat. So, ayun, maraming salamat po. Thanks so much, Lucas. Zaira, para sa'yo naman, may mensahe rin kaming inihanda para lumakas ang loob mo. Let's watch. Hi Ate Zaira, nasa bottom ka man this week is okay lang yan. Mas lalo mong pakita na you deserve to stay till the end. At nandito lang kami lagi ng family mo na palaging nakasupport sa'yo at mahal na mahal ka namin. Alam mo yan. Kaya laban lang till the end. Dyan, nandito lang kami. Love, love. Zaira, ano naman ang nararamdaman mo after mo mapanood ang video? At tanong naman ng karamihan, masyado ka nga bang bossy at hindi marunong makisama sa mga bagong content creators? Ma, I love you so much. Thank you for always believing on me since day one of the House of God. Sobrang mahal ko kayo. I'm doing all of this because of you. Ayaw kitang mahirapan. I can sacrifice for my own for you, Ma. And then, to the question, I never be bossy in here in the mansion. All of content creators, alam niyo yan, you can always come to me. Never akong nag-utos, never ako naging bossy or to anyone. May bagong content creator man, mas lalo kong pinapa-feel sa kanya na welcome siya dito. Siguro lang, mahirap kasi sa mga content creator na iba dito sa loob. Ginagawa nilang manipulation or gaslighting na parang yung actions nila, binibigay nila sa ibang tao. Kaya minsan, hindi nila matanggap na yung ginagawa sa kanila pabalik is ganun din yung ugali nila. So for me, I never been bossy. Marunong akong makisama kasi hindi ko kaya mang-apak ng tao. For me, lahat pantay-pantay. I can lead. I want to be a leader, pero I never be like a bossy to anyone. Because for me, I fight for 1M, not to be a boss. Thank you so much, Zaira. Of course, sa'yo, Fred. Ay meron ring espesyal na mensahe ang mahal mo sa buhay to motivate you. Let's watch it. Hi, cousin. I just wanted to say, don't give up. You can do it. We believe in you. All your family here in Hawaii, we believe in you. And just keep going, okay? Anong masasabi mo sa nasa video, Fred? Ikaw naman, Fred, meron pa bang dapat abangan sa'yo ang viewers and management? Or talagang gusto mo na lang mag-focus kay Bella imbis sa mga challenges at sa 1 million pesos? Hello, good evening. Pinsan ko yun sa Hawaii. Hindi ko yun nakita since birth. Talaga, hindi ko yun nakita. Hindi ko siya na-meet personal. Hello, Ate Aileen. Regards lang ako kay Uncle Tutsi and Auntie Aninita. Sa inyo to nan. What's the question, please? Pardon, please. Question, mayroon pa bang dapat abangan sa'yo ang viewers and management? Or talagang gusto mo na lang mag-focus kay Bella imbis sa mga challenges at sa 1 million pesos? Kasi nakapokus naman ako sa mga challenge at saka sa mga task ko, sa responsibility ko dito.
Baka kasi nakataon lang minsan kung wala na akong magawa, yan, kasama ko si Bella. Pero madami pa akong mapapakita dito. Di na ako puro salita, gagawin ko ng lahat. Thank you. Thank you so much, Fred. Hindi papahuli ang loved ones ni Bella. To give her a much needed inspiration, let's watch this. Kaya ate Bella, good luck sa laban mo kahit anong mangyari, tuloy lang ang laban. Hi Bella Cameron, I'm here, mamas. Good luck sa'yo. Galingan mo dyan. And kahit anong mangyari, ituloy mo lang ang journey mo. At nang makamit mo si 1 million. God bless. Love, love, mama. Bella, hanggang pakikipag-love team na nga lang ba ang kaya mo dito sa mansyon? Ano pa ba ang kaya mong maipakita para mag-excel and hindi maging tambay sa bottom list? Hindi kami hindi kami magdidikit ni Fred kapag may ginagawa kami. Pagtapos na yung ginagawa namin, saka lang kami nagdidikit and nag-a-advise siya sa akin. Nag-a-advise siya sa akin kung ano yung mga dapat gawin at yung mga hindi dapat gawin. Kaya ko naman yun pero ang laking sandalan ko pag nandyan si Fred. And ayun lang kasi yung nakikita nila pero hindi nila alam yung ginagawa namin. Kaya siguro yun yung reason nila. At ina-accept ko yung opinion nila kasi yun yung nakikita nila pero hindi ako nagsasalita about doon. Hindi ko dinedepensahan pero ngayon alam nyo na. Hindi kami nagdidikit kapag may mga ginagawa kami. Pag busy kami, naglalayo kami. And ayun, kung ako man yung isa sa mapalabas dito sa mansion, good luck sa inyo. Maraming salamat. Thank you so much, Bella. Sa'yo naman, Roy. May nakahanda rin kaming special na tao na nag-iwan ng mensahe para palakasin ang kalooban mo. Iron, enjoy for everything in the house of Gulab. We love you. I'm so proud of you. And si ate, miss na miss ko na kayo and thank you sa pag-support since day one. Alam kong wala akong supporters and kayo lang yun nandyan para sa akin. Sa mga challenges dito, sobrang thankful ako sa inyo. Lalong-lalo din ngayon, nagka-Roy Nation na tayo. And thank you sa The House of Collab, sa management also. Kundi dahil sa inyo, wala ako dito. And hindi ako makakilala ng ibang tao. Roy, masyado na bang intimidated sa'yo when it comes to physical challenges at ibang content creators? Kaya ka na isama sa bottom list this week? Siguro talaga, advantage ko talaga yung physical challenge. Also, isa akong athlete. And, ayun. Thank you. Thank you, Roy. At para naman kay Kate, ito ang mensahe sa'yo ng isang taong importante sa buhay mo. Hi, Mami. Unexpected to. And alam naman natin na ginawa mo yung best mo this week. And always remember na nandito kami ni Bia. We have your back always, no matter what. And you know naman na we never hesitate to ride your extreme roller coaster in life. So, low-key lang kami dito and you do the rest. And we love you so much. Focus lang tayo sa goal na all for Luna. Love you. Kate, siguro naman napanood mo ang mga dahilan ng mga kapwa mo content creator sa naging botohan. Totoo ba na two-faced ka? Funny, no? Na sinabihan ako ng two-faced.
Which is, para sa akin, okay lang. Kung gusto nilang sabihin na two-face ako, well, hindi ko naman pwedeng sabihin kung ano yung plano ko ng season 8 eh. So, kung nakikita nila na two-face ako, it's fine. Kung nadadala sila sa plano na meron ako, sila na bahala doon. Basta, all for Luna. Thank you, Kate. At para naman kay J-Rob, may mensahe din sa'yo ang isang taong pinakamalapit sa'yo. Panoorin natin. Hey, J-Rob, kamusta? Yan, so, bro, I know na kasama ka sa bottom this week. So, ano man naman, gawin mo lang yung dati mo ginagawa. Fight lang. And marami namang mga friends mo na nasa paligid mo lang na sumusuporta sa'yo. Kahit yung mga kagrupo mo before sa TikTok. So, alam namin na magtatagal ka dyan at makukuha mong prize. So, huwag kang kabahan, brother. So, we'll support you. Alright? Sige, peace out, J-Rob! At finally, J-Rob, napapansin ng mga kapwa content creators mo na may attitude ka. Lalo na nung weekend spotlight. Ito bang magiging dahilan para mapauwi ka tonight? Una sa lahat, gusto kong magpasalamat kay Kuya Reden. Kuya Reden, siya yung bumuo ng name ko na Rob. Sumali ako ng ABS. And isa siya sa kuya ko dun sa TPM, sa group ko. And sobrang namimiss ko na yung grupo ko outside talaga. Kasi ever since na pumasok ako sa showbiz industry, hindi na ako nakapag-training sa TPM. And sobrang namimiss ko na rin sumayaw talaga ng kung paano kami sumasayaw before yung trainings namin. And etong kung nandito ako sa Daos of Collab at hindi ako mapaalis, ilalaban ko yung bandera naming mga dancers. Itatayo natin to para sa dance community. And para naman doon sa question, kung about sa attitude, guys, tinry kong maging mabait sa lahat dito simula nung umpisa, sa lahat ng mga content creators dito. And may times like ngayon nagulat kayo na naging ganun yung attitude ko. Sobrang tagal ko nang nagko-compete sa labas, and ayoko na yung performance ko is maging putyo-putyo palagi. Nung time na yon, knowing na dancer ako, gusto ko ipakita sa lahat kung ano yung meron ako. Kaya ako nainis, hindi dahil hindi nakapag-drop yung mga fans ko, pero gusto ko kasi suklian lahat ng sinusuporta nila sa akin at gusto ko matapos yung performance ko na maayos. Sobrang hirap sa akin nun kasi naglagay ako ng name as a main dancer, and gusto ko i-prove sa lahat na dito sa Daos of Collab ako yung isa sa magaling na dancer. Next is I have limited space, so that time prepared ako, ginawa ko pa rin yung makakaya ko. Ayokong i-let down lahat ng taong sumusuporta sa akin. So kung nagagalit kayo sa akin based on my attitude, first of all, gusto ko mag-sorry sa management, gusto ko mag-sorry sa production team, and sa lahat ng content creators dito na nag-iba yung tingin sa akin that time. Gusto ko lang talagang ma-deliver na maayos, ibigay yung meron ako. Ayokong pumangit yung tingin ng mga tao sa akin, and at the same time gusto ko rin talaga manalo ng 1 million, kaya nilalaban ko siya. And ayun guys, sana maintindihan niyo yun sa mga nagagalit sa akin dito. I'm just being real. Merong feelings yung tao, hindi pwede na yung nakita nyo husga nyo na agad ako na ganun ako. Paano kung mabigat din yung pinagdadaanan ko na hindi ko lang sinasabi sa inyo. So, ayun guys. Pero, huwag kayo mag-alala sa mga fans ko dyan and sa mga supporters ng Daos of Collab. I'll try my best na mabago yung attitude na nakita nyo before. Love you all. Thank you, J-Rob. Thank you so much sa ating mga bottom creators. Promote ko lang ang weekly challenge namin this week, ang Front Row
Challenge. Salamat sa mga sumusuporta at sa lahat ng naniniwala. Excited na kami sa field trip bukas at alam namin na may ilang napili na sumama. Kaya for sure, magiging masaya to. Huwag kalimutang i-follow ang aming social media accounts at Talk.Live sa YouTube at TikTok mula 9 a.m. hanggang 12 midnight at Talk Daily at Talk 24/7 para sa live voting every Monday. At syempre, may front row live selling din kami every Tuesday, Thursday, and Saturday. Kapit lang guys, babalik kami. Anyway, shout out nga pala sa 800 viewers natin tonight. Thank you so much. Tap and share the live. Babalik kami. Welcome back sa third Sent Home Night. I'm Kenji Emerson at ramdam na ramdam ko ang iba't ibang emosyon sa loob ng mansyon ngayon. Bawat week, nawawalan tayo ng mga content creators na naging close na din sa atin. Tama ka dyan, Kenji. Sa loob ng isang buwan, nakilala na natin ang isa't isa. Hi, loves! I'm Chanel de Guzman. Kanina, narinig at napanood natin ang mga nakakaantig na mensahe mula sa mga loved ones ng mga bottom list. Pero bago ang lahat, i-announce na natin kung sino ba ang unang save ngayong gabi. Pero bago ang lahat, 2, 3... Magandang gabi, Talk Nations! At shout out sa ating 800 viewers, guys! Ayun, thank you so much sa lahat ng mga nanonood ngayon. At hindi na nga natin papatagalin. Ang babanggitin kong pangalan ay magpapatuloy ang journey sa loob ng mansyon at may chance na manalo ng 1 million pesos. Ikaw ang hindi uuwi ngayong gabi. Ang tatawagin ko ngayong gabi ang siyang save. Ikaw ang hindi uuwi ngayong gabi. You may return your things dahil ikaw ang safe ngayong gabi. Ikaw ang hindi uuwi ngayong gabi. Ikaw ang safe tonight, Roy. Ang unang save natin ngayong gabi, Roy. May gusto ka bang sabihin sa mga supporters at family mo? Hello, magandang gabi guys. So maraming salamat po sa mga nag-vote at lalong-lalong sa sumuporta sa akin hanggang dulo. Osha, you may now hug your fellow content creators sa veranda. Congratulations, Roy. Next, ang susunod na save ngayong gabi. Ang tatawagin ko ang siyang hindi uuwi tonight. Ibalik mo na ang gamit mo sa closet dahil ikaw ang save ngayong gabi. Ikaw ang hindi uuwi ngayong gabi. Ang tatawagin ko ngayong gabi ay siyang safe.
ikaw ang hindi uuwi ngayong gabi. Ikaw ang save tonight, Bella! May gusto ka bang sabihin bago ka pumunta sa veranda, Bella? Unang-una, ayun, maraming salamat sa sumusuporta sa akin kahit na zero tayo kanina sa front row live selling kasi binuhos natin sa district, pero maraming salamat pa din sa pagsuporta sa amin. And ayun, pati kina Mama, maraming salamat, and sa co-content creators, yun, alam nyo na yung dahilan. Sana respect nyo pa din kung ano yung ginagawa ko. And willing naman ako matuto. Maraming salamat sa inyo. Again, ang ating second save tonight ngayong gabi ay si Bella. Congratulations! Lahat ng desisyon na ginawa ngayon ay masusing pinag-aralan. May mga factors tayo tulad ng report cards, overall weekly performance, overall participation on challenges and activities, votes ng kapwa content creators at vote mula sa Board of Judges. At may website voting din tayo na malaki ang kontribusyon para pantayin ang timbang at tulungan na paborito ninyong content creators na ma-save this week. Simple lang ang pagboto. Go to thehouseofcollab.com, hanapin sa pinakataas ang pangalan ng content creators na gusto mong suportahan. And after clicking or tapping, at pwede na kayong mag-vote ng kahit ilang denominations, depende sa tier na pinili ninyo. Lahat ng yan ay may kasamang thank you gift bilang pasasalamat sa pagboto nyo sa gusto nyong content creators. voting starts after weekest reveal and ends every Friday at 3 p.m. Unlimited ang pagboto as long as hindi maaabutan ng cut-off. Ayon, at gusto lang namin ipaalala na maraming factors at masusing kinonsider ang lahat ng ito para sa resulta ngayong gabi. That's right, Kenji. Hindi madali ang proseso na ito at lahat ng efforts mula sa mga creators, mga supporters at board of judges ay pinagsama para makuha ang patas na resulta. Maraming salamat sa mga supporters na walang sawang tumulong sa mga content creators na nasa weakest list every... Yun. Thank you so much sa mga supporters na tumulong sa ating mga content creators every weakest in every week. At maya-maya lang ay i-reveal na namin ang resulta ng website voting. Bago tayo pumunta sa inaabangan ng lahat na nakakadagdag ng kaba sa nasa bottom list, gusto lang namin ipaalala na sa bawat sent home sa The House of Collab ay may papalit mula sa FNC Academy. Kaya naman, mamaya i-reveal na rin siya o sila sa dulo ng ating Sent Home Night. Sa aming pagbabalik, heto na ang inaabangan ng lahat. Don't miss it, kaya wala mo na mag-scroll up, magbabalik kami.